Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko, mga kaibigan ko dyan sa abroad, sa Pilipinas. Pag kayo mamamasyal, lalabas ng bahay, lagi po kayong alerto po. Presence of mind po, may sasakyan man kayong dala o nagkukumit po kayo, laging tingin, stop, look, and listen. Kasi hindi mo lang talaga kung kailan kakukunin ni Lord. Grabe. Ay, init. Yung nangyari po sa SCTEX mga kababayan ko, grabe, yung bus ng provincial bus ng Solid North, grabe yung nangyari. Mewan po yun eh. Yung Mewan, nasa Laguna po kami, para tingnan yung, yung bahay doon. Grabe yung nangyari sa SCTEX mga kababayan ko. Yung van po ng Urban, bumabagta sa, I think, southbound or northbound mga kababayan ko. Ang sinusundan niya, truck din na delivery truck, medyo malaki. Aba, ito ba naman Solid North na bus? Yung driver po, nakatulog po mga kababayan ko habang ang takbo is 120 o 100 ng 100 kilometers per hour. Ang bilis po ng mga kababayan ko. 80 nga, mabilis na. What more pa yung 120 kilometers per hour. Ayun. Alam niyo po nangyari sa sa van po. O kunyari, ito po yung van, buong-buo ang van, ayan ha. Parang papel lang po ito, tissue paper. Ito nangyari sa van po, mga kababayan ko. Ayan. UP, mga kababayan ko. Halos 10% na lang ang natira doon sa van po, yung Urban no po, Nissan Urban po yun eh. Grabe, kalunos-lunos ang nangyari. Naku, pwede lang magburi, yung driver talaga. Irresponsible po yung driver, mga kababayan ko. Tarantatis yun, mga kababayan ko. O, may balita naman ngayon kasi isang araw pa to sa Terminal 1 mamaya itatakil natin ibang situation ng mga babayan ko. Ito yung nangyari sa Antipolo sa Antipolo po ito 8 po sa kanila is member ng 7-day Adventist. Ayun yung wake mga kababayan ko, ayan yung wake yan. Grabe. At yung papakita ko, naku grabe, nakakalungkot mga babayan ko. Ayan po yung wake po. Sa Antipolo po yan, yung 8 nasawi. 10 nasawi mga babayan ko. Tignan mo, 10 kaluluwa, 10 na soul ang nawala. Although babayaran daw ng insurance ng 400,000 o ng bus company, what I know, insurance yan mga babayan ko eh. Pero ano yung 400,000 na wala naman ang mahal mo sa buhay? Balik tayo. Ito po naman po yung napakasaya nilang araw, yung 2 engineer mga babayan ko. Napakabata pa yung yung anak nila. Yan Ang saya sila ng mga babayan ko. Yan ang mga nasawi po yan. 2 engineer po yan eh. Tignan mo, may kaya sa buhay pero sa isang iglap mga babayan ko, kinuha na sila ni Lord. Tinira po si ayan po yung tignan mo, talang sa airport yan, sa Terminal 3. Grabe talaga. Ayan po mga kababayan ko, yung van po. Tingnan nyo nangyari sa van na yan. Grabe, van yan ha. Parang, ayan, 20% na lang natira mga kababayan ko. Ang laki-laki ng Solid North bus mga kababayan ko. O, iba pa to mga kababayan ko. Tama na, okay na yan. Tingnan nyo, napaka-irresponsable ng although suspendido ang Solid North bus ng 30 days. May babalik ba yung buhay niya mga kababayan ko? Bakit ayaw magpa-drug test ng ng driver? Siguro in-advise siya ng abogado niya na wag. Kasi alam ko may karapatan. Pero pag mga ganyan, mandatory yan po yan eh. Pag naka-aksidente, mandatory po dapat i-drug test po yung bus driver na yon. Sana makulong ka ng mga habang buhay. Kung sa ibang bansa yan mga babayan ko, particular sa Amerika, ang tawag dyan, pag nakasawi ka ng, maski isa lang nga po ito, 10 namatay mga babayan ko eh. Manslaughter ang tawag dyan. Manslaughter po. Sa ating kasi minsan, aaregluin lang, babayaran na lang yung nasawi, babayaran ng mga ilang milyon piso. Makakapagtrabaho ulit yung nakadisgrasya. Hindi ako anti-labor,
Pero mga ganyan mga babayan, kailangan magdusa yung may kasalanan. Hindi yung parang patawad na lang ganon. Tingnan mo, anong mangyayari doon sa batang natira? Mabuti na buhay po yung magulang niya, yung babae at lalaki, para yung engineer po. Wala, yung wasak po ang pangarap. O sino mag-aalaga ng batang nun? Although may mga kapatid siguro yung mag-asawang yon, pero iba yung yung kalingap ng ng mga magulang, mga babayan ko eh. Grabe. Mga babayan ko, ito naman po. Mayo 4 ngayon kasi itong vlog ko is para for Tuesday, May 6 po mga kababayan ko. Ito naman po sa NAIA Terminal 3 po. May nangyari na naman po. Although hindi naman siguro nagpunta yung mama, yung salarin, yung suspect na managasa. Naghatid lang po siya ng pasahero sa NAIA Terminal 1. Ayun po, nakasawi po siya ng 2 po. Isang bata at saka isang matanda po. Kasi po, ayon sa investigasyon, para pong may nag-overtake sa kanya or may tumatawid, ang nangyari po, instead na brake ang maapakan niya, silinyador po na apakan niya yung gasoline. Ayun, inararo niya po yung mga ibang tao puro sa NAIA Terminal 1. Again mga babayan ko, hindi naman siguro pumunta yung mama nga, sabi ni Secretary Vince Hison, naghatid lang po yan. Kaya alam po, tinan mo nangyari yung hindi mo alam talaga. Ay nako, hindi ko ma-experience ang nararamdaman ko. Grabe, no? Pag nagda-drive ka, defensive driving, driver ka naman, yung nasa harapan mo at saka nasa likod mo, nasa kanan mo, nasa kaliwa mo, reckless naman. Di ba? Kailangan siguro mag-iingat mga kababayan. Napakihirap talaga. Hindi natin alam talaga kung kailan tayo mawawala rito sa mundo mga kababayan ko. Yung sa nangyari sa STX, pwedeng ma-prevent po yun eh. Kung yung driver po mga kababayan ko is alerto. Nakasalalay po sa driver ang buhay ng mga pasahero mga kababayan ko. Ang mga tricycle driver, nakasalalay din ang buhay ng mga pasahero niya. Taxi driver, etc. Sa mga train po, ganun din. Kailangan siguro fit to drive yung mga ganyan bus driver eh. Tapos ganun sa isang igrap lang, mawawala na yung mahal mo sa buhay dahil sa irresponsableng pagmamaneho. Tingnan mo, nakatulog po. Naku, mga babayan ko, wag sana na kung ida-drug test yan, kasi tumanggi nga yung driver ng STX mga kababayan ko eh. Naku, pag na-drug test tapos nag-positibo, kumustahin natin si General Marbil? Para ma-extend daw yung oras eh. Kaso nakatulog nga yung driver mga kababayan, kaya grabe kalunos-lunos po mga kababayan ko. Kaya kami, yung kaibigan ko si Ferdy, pinag-iingat po pinag-iingat kung mag-drive po. Minsan, yung pauwi namin, ang bilis namin po kasi medyo paggabi na kasi na-traffic kami ng 4 na oras sa Los Baños tsaka sa Calamba eh. Grabe. Hindi mo alam talaga kung kailan ka ewan ko, unexplained, hindi ko malaman kung ano yung nararamdaman ko. Di mo bata, yung sa NAIA Terminal 1, 4 na taon, anyos lang mga babayan ko, pag isang matanda, may mga nasaktan pa. Hindi naman nagkukulang gobyerno natin mga babayan ko. In fairness, although kahit panahon ni Marcos, panahon din ni Pangulong Duterte, ni Noynoy, may mga nangyayaring ganyan, pero kailangan siguro ma-prevent yan eh. Ewan ko lang, grabe yung mama. Nataranta siguro yung driver dun sa NAIA Terminal 1. Medyo siguro mapapatawad ko yung mga babayan ko. Pero yung driver ng Solid North Bus, magdusa ka, makulong ka sana ng habang buhay. Doon ka na 10 ang tinanggal mo ng 10 buhay ang nawala dahil sa kapabayaan mo. Kung driver ng Solid North ka, grabe ka. Hindi mo na ako magsha-shoutout ha. Grabe talaga yung nangyari. Kaya mag-iingat po kayo. Kayo mga babayan, kayo mga kaibigan ko dyan, yung mga nagda-drive dyan. Medyo alerto lang tayo. Maging defensive driving. Talagang, although sinabi ko na yung kasunod mo naman, tsaka nasa harapan mo, sira ulo. Nako.
Grabe yan. O, yun lang po mga kababayan ko. Medyo putol-putol lang ano ko, mga ano, yung video ko mga kababayan. Kaya ingat po kayo ha. Salamat po, ingat. At salamat po yung doon sa nanood na ano, kahapon po yung Lunes po, kahapon nga po, yung biyahe namin papuntang Los Baños. Salamat po, ingat. Shoutout na lang sa lahat po. Ingat-ingat po. Bye.